Hello mga sis, kumusta kayo? So, ang sad mga sis pagising ko. Kasi ito na yung nangyari. Nung una, isa lang, tapos ngayon pangalawa na. So, ang hirap talagang mag-let go ng isang bagay no mga sis. Alam nyo kasama ko to, 8 years mga sisi. 8 taon sa hirap at ginhawa. And nakakasad kasi parang unti-unti na siyang sumusuko. Alam nyo yun, yung paunti-unti na, hindi ko alam kung sa susunod na araw kung okay pa or hindi na. So, ito yun mga sis. Ang aking cellphone. Ayan, sira na to mga sis, LCD, alam ko ang pagpapagawa nito. Tinanong ko na to sa paggawaan, ang ano nila, ang singil nila is 400 euro guys. 400 euro para na akong bumili ng bago. Alam nyo ba guys, 8 years ko tong kasama and binili ko to. Sobrang mahal na mahal ko tong cellphone na to guys. Kasi binili ko to nung unang-unang sahod ko sa Hong Kong. As in pinaka unang sahod, yung buong sahod ko, binili ko nitong cellphone na to. At ang bili ko dito is 8,000 Hong Kong dollar kasi unang labas itong cellphone na to. So, sobrang napamahal to sa akin guys. Kaya, ang hirap niyang i-let go. Hindi ko alam kung ipapagawa ko to. Pero, nagtanong kasi ako dito guys, 400 euro. So, hindi ko alam sa Pilipinas kung magkano ang pagpapagawa nito. Ayan, LCD na to mga sis. At meron pa yan crack dito sa mga gilid-gilid. Hindi lang siya masyadong halata. Pero sa personal guys, makikita nyo na may mga crack na ang haba niya ng crack dito. Nung una wala pa tong mga ano, yung basag lang niya meron, tapos ngayon meron na itong ano, yan, dalawa na. Nung una isa lang yan, tapos ngayon dalawa na siya. So, hindi ko alam kung ipapagawa ko siya or bibili na lang ako ng bago mga sis dito sa cellphone na to guys. Mahal na mahal ko tong Samsung Note 20 Ultra ko na to kasi sa hirap nga at ginhawa magkasama kami nito guys. Tsaka, ito yung ginagamit kong pagba-vlog, ito yung ginagamit kong pag-edit, lahat guys dito sa cellphone na ito guys. Sobrang tagal na nito mga sis. At ang ganda ng camera nito, ang ganda ng video nito, ang ganda ng quality nito guys. Kaya hindi ko siya ma-let go. So hindi ko alam kung magkano yung price nitong LCD sa mga shop dyan. Phone repair shop dyan sa Pilipinas guys. Kung meron naman kayong idea, pakishare nyo naman kung magkano ang LCD ng Note 20 Ultra guys. Kung may idea kayo. Comment nyo naman sa comment section kung magkano para dyan ko na lang to ipapagawa. Kasi dito kasi guys, 400 euro, napakamahal. 400 euro parang nasa 20,000 na mahigit. Ganon, oo, nasa 23, ganon, 23,000. Di parang bumili na lang ako ng bago no, kung ipapagawa ko siya dito. So, ayan na, makikita nyo, ayan, mahal na mahal ko talaga to. Kaya, meron naman ako mga cellphone dito guys, pero hindi ko siya gamitin. Ito lang talaga yung gusto ko dahil nga, grabe yung sentimental value nito. Pinaghirapan ko tong mga sis. At saka isang buwan ko tong pinaghirapan, itong cellphone na to mga sisi. Hindi to basta-basta cellphone lang. Kasi nga, yung sentimental value, yung paghihirap ko ng isang buwan, dito ko binili sa cellphone na to. Kaya, so sad. Sana ingatan nyo yung mga cellphone ninyo mga sis. Ayan, pahalagahan nyo yung mga cellphone ninyo. At siguro hindi ko alam kung time na din para palitan ko siya or bumili ako ng bago or ipapagawa ko yung LCD. Comment nyo guys kung ano yung dapat. Ay nako, love na love ko kaya talaga itong cellphone na to guys. 8 taon na yung pagsasama namin nito guys. Pero hindi ko siya isusuko guys. Ipapagawa ko at ipapagawa ko yung LCD. Pero sana, sabi ko nga sa inyo, kung meron man kayong alam kung magkano yung amount nito, yung pagpapagawa nito dyan, LCD sa Pinas guys, comment nyo sa comment section. So yun lang, thank you for watching, bye! Hi mga sis! So for today's video nga, meron tayong parcel na dumating. So mag-unboxing tayo kung ano yung laman ng parcel natin. So first, ipapakita ko sa inyo, pang nail art yan mga sis. And next is wipes, pads, para din yung sa kuko. And next is, meron tayong nail art decoration kit. Next naman is, meron tayong nail shaper stainless. Next naman is, meron tayong ayan, yung binili kong gel builder mga sis, yan ang tawag dyan. Para din yan sa nail mga sis. Lahat ng order ko is para yan lahat sa nail. Ang susunod kong ipapakita sa inyo mga sis ay ito naman yung adhesive gel na ginagamit para sa mga rhinestone mga sisi. Ito yun, ito yung pandikit na ginagamit nila. So ayan, adhesive glue. Next naman mga sis is eto naman yung mga gel polish natin na in order. Isang set to mga sisi, 12 pieces yan. Iba't ibang color naman yan mga sis, ayan. Gel polish po yan, para lahat yan sa nail. Diba sabi ko sa inyo, kung nakikita nyo yung mga nails ko guys, ako lang ang gumagawa nun. Eto naman yung engraving, embossing, silicone. Next guys is eto naman. Ito naman mga sis ay ito yung mini LED nail gel
Para lang yan mga sis sa kuko, isa-isa mong papatuyuin. Yan, ipapakita ko sa inyo. Syempre, kulay pink, ang ating favorite color. Ayan. Ayan siya. Mini gel nail lamp po ang tawag dyan mga sis. Makakatipid na tayo niyan mga sisi. Hindi na tayo pupunta ng salon kasi tayo na mismo ang gagawa sa kuko natin. Ito naman yung next natin mga sis, yung nail magic remover. Ayan, meron siyang, ayan. And then next naman mga sis ay ito naman yung ating polygel ulit to mga sis. Nude color naman ata ito. Ay hindi, pink siya. Pink naman yan mga sis. And next naman natin ay ayan, nail file naman. And then, ang next natin mga sis ay yung nail drill. Nail drill. Ayan mga sis, kompleto na siya, ayan. So, maganda to mga sisi kasi nga ako lang gumagawa ng kuko ko and kailangan ko ng mga gamit. Kulang pa yan mga sis, marami pa akong kulang dyan. Ito ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko sa inyo mga sis ang laman nito. Isang set na yan mga sis. Ayan, may kasama na yung polygel mga sis at may kasama na din yan yung parang alcohol na ginagamit sa polygel. So yun lang mga sisi. Thank you for watching and see you again on my next vlog. Ipapakita ko sa inyo mga sis yung iba pang in-order ko pag dumating na siya. Lahat yun para sa nail din mga sis para kumpleto tayo. So thank you for watching mga sisi. Bye! God bless you! Hi guys! So for today's video, gagawa tayo ng nail extension gamit ang gel tip. Ito ang gamit ko mga sisi, almond ang shape niyan. Meron na din akong nail file dyan and ayan, nasukat ko na din ang kuko ko mga sis. Ayan yung mga gagamitin natin. Ayan ang pang-design natin and meron din akong magnetic. Ito din yung mga brush na gagamitin natin pang design mga sis. Ito yung top coat and base coat. Ayan, ito yung gagamitin nating polygel. Ayan, tapos ito naman yung adhesive na gagamitin natin pandikit mga sis. And ito naman yung pandikit na gagamitin natin sa ating kuko, sa ating gel tip mga sis. So ayan, ipiprep ko muna ang aking kuko mga sis. Meron din tayo dyang pads para panlinis, cuticle tint, depende sa inyo kung gusto nyo. So ayan, na nail drill ko na din mga sisi. Kung wala kayong nail drill, gamit kayo ng nail file. Inisprayhan ko na yan ng alcohol mga sisi para matanggal yung mga dust. And tatanggalin natin yung mga dry skin natin dyan sa cuticle area natin mga sisi. Make it sure na i-nail file nyo yan kung wala kayong nail drill. So ayan na, naggamit ako ng nipper. Tinatanggal ko yung mga dry skin natin dyan sa ating cuticle area mga sis. Napaka-importante na i-prep nyo muna ang inyong mga kuko bago kayo maglagay ng nail extension para kumapit yung glue na ilalagay ninyo. And mga sis, paalala ay ma-beginners mga sisi. So ayan na mga sis, nalagyan ko na yan ng base coat, na prep ko na yan mga sisi, tapos na and i-ready ko na yan ng nail tip mga sisi. Ayan, so next time ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Ngayon ako lang muna, ayan. So eto na nga mga sisi, nalagyan ko na ng nail tip extension. Ayan mga sis, kung kita nyo, na nail drill ko na yan. Mga importante kasi mga sis na after nyo lagyan yung mga kuko nyo ng nail tip extension is kailangan yung i-nail file yan or mag-i-drill nyo siya gamit ang nail drill or nail file kung wala naman kayong nail drill mga sisi para matanggal yung kinang-kinang ng nail tip mga sis. So ayan ang gamit kong nail drill mga sisi, kung nakikita nyo, ayan. Na-unbox ko yan mga sis, yung mga ginagamit ko ngayon, in-unbox ko na yan dun sa previous video ko. So ayan na yung nail ko, kailangan ganyan siya mga sis. So ayan, gagamitan ulit natin ng base coat. So ayan na mga sisi ang aking kuko. So ayan, nilalagyan ko lang siya ng mga design mga sis. And ayan, dinadry ko siya sa mini lamp ko, ayan mga sisi, para kumapit siya. Yung ginamit kong glue dyan sa mga flower na yan is yung pinakita ko kanina na adhesive nail glue. So ayan, kailangan ko siyang ilagay sa lamp ng 1 minute para kumapit talaga siya. So ayan mga sis, etong design na to ay ako lang nakaisip. So finally, eto na yung design ko mga sis, kaso lang doon sa
right ko is nahirapan akong lagyan mga sis. Ayan yung top coat na ginamit ko. Ayan na siya mga sis. Ito na, ayan yung adhesive na sinasabi ko sa inyo para sa mga stones. Or ayan din yung mini lamp na ginagamit ko pag magdadry na ako ng mga pang-design na mga flower. So ilalagay natin yan sa UV lamp. Hindi pa ako nakabili ng malaking UV lamp mga sis. So nag-order pa lang ako. I-update ko kayo sa another order na darating para sa ating nail. So yun lang mga sisi. Thank you for watching. Bye! Love you all! Alam nyo ba mga sis, ang ganda ng pagkagawa nito. Hindi ko lang na-videohan yung sinindihan ng apoy sa ibabaw ng isda. Pero alam nyo ba kung ano yung nasa ibabaw na yan? Niluto pala yung isda na yan sa ibabaw ng asin. So ito na yung order natin. Carbonara pasta with side dish na vegetables. So hi mga sisi. So ayan, na-stress ang bangs ko dahil nga sa hangin. For today's video nga mga sis ay nandito tayo sa Senglia. Alam nyo ba yung yate na yon is a Maltese Falcon. So mga sis, napaka niya, well known niya yung yate na yun. Kung makita nyo personal mga sisi, napakalaki. So ayan na nga, nandito tayo sa, sabi ko nga, Senglia. Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. So, ang ganda dito mga sis kasi sobrang daming restaurant. Pag naglakad ka dito, puro restaurant na yung malalakaran mo mga sis hanggang sa paglabas mo na. So, alas 6 na nga dito ng hapon mga sis. So, ayan, kita nyo ang ganda ng paligid kasi ang ganda ng view. Makikita nyo dyan, puro speedboat, puro yate. Ayan mga sisi. Eto na nga mga sis, madilim na and alas 7 na to ng gabi kasi pa-winter na mga sis and sobrang lamig. Buti na lang sinabihan ako ng kasama ko na magdala ka ng jacket dahil malamig sa labas mga sis and nakadress pa nga ako dyan. Akala ko medyo mainit pa and pa-winter na talaga mga sis. Eto na naman tayo pag winter, sobrang dami na naman nating mga suot at ang dami na naman nating labahin. So, ang ganda na nga ng place na to mga sis. First time ko pumunta dito. And opposite lang yan kung nakikita nyo at napapanood nyo yung mga previous video ko sa Virgo. Opposite lang siya mga sis. So, ayan na nga. Tapos na tayong kumain. And eto na tayo mga sisi. Ayan, nag-jacket ako. Pero yung jacket ko manipis pa. Napakalamig mga sis. Nanginginig ako sa lamig kasi ako yung taong hindi sanay sa lamig. At ako yung taong lamigin. Konting hangin lang nilalamig na ako. Kahit magtatatlong taon na tayo dito mga sis, hindi pa rin sanay yung katawan ko sa lamig. As in, nilalamig pa rin ako, lamigin pa rin ako. So, ayan na nga mga sis, hinahanap natin yung sasakyan kung nasaan nakapark kasi pauwi na nga tayo. So, hanggang dito na lang tayo mga sisi. Thank you for watching. See you again on my next vlog. Bye!